mga ugali na hindi dapat inaasta sa Saudi o sa ibang bansa man, saan ka man pumunta. Ito ay nagmula sa akin at aking karanasan na almost 3 dekada na. Ito ang pinaka-importanting pag-usapan. Una, madaling magalit o kulang sa pasensya o mainitin ang ulo. Ito ang masasabi ko sa mga mainitin ang ulo. Iwanan mo yan sa Pinas. O kaya, huwag kang mag-abroad kung mayroon kang ugaling ganyan na madaling mag-init o high blood o yung kulang sa pasensya. Dahil lalo-lalo na kung dito ka sa Saudi magpunta. Sa Saudi, ang lahi ng Arab, ang mga Saudi ay lahi ng Arab na may ibang ugali at kultura kumpara sa ating mga Pinoy. At kahit saan kayo, saan man sa mundo ay kailangan ang ating ugaling mainitin ay iwanan dahil hindi natin alam kung ano ang kultura ng bansang ating pupuntahan. Kaya makibagay tayo, kumbaga. Lalong-lalo na dito sa Saudi Arabia. So kung ikaw pupunta dito o nandito ka na ngayon, kailangan mo ang pakisamahan sila o mag-adjust ka sa iyong sarili. Ibagay mo sa kanila ang iyong, kumbaga makisama ka sa kanila. Dahil hindi maganda sa isang tao ang nandun ka na nga sa kanilang lugar at ikaw pa ay ikaw pa ang bida, kumbaga. So kailangan makibagay ka sa kanila o makisama ka sa kanila. Okay? So base sa aking karanasan dito sa Saudi, halos sa tagal na 3 dekada, karamihan ang mga nagkakaproblema ay yung mga maiiksi ang pasensya, yung mga mainitin ang ulo o yung taong madaling magalit. Dito dahil iba't ibang lahi ang nandito. Mayroong Pakistani, Indian, Bangladesh, Nepali, at karamihan sa kanila, lalong-lalo yung mga uneducated na kakarating dito, no read no write, hindi sila marunong mag-English at hindi rin marunong mag-Arabic pa, lalong-lalo na doon sa mga bago. So ang nangyayari ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil nga may language barrier sa pagitan natin at sa kanila. So doon nag-uumpisa ang hindi pagkakaunawaan at minsan ay nauuwi sa sakitan. So yan ay iwasan ninyo. Ngayon, iwasan din ang makipagdiskusyon, lalong-lalo na kung walang kwentang bagay ang pag-uusapan. Kahit sa trabaho, kung mayroon kayong hindi pagkakaunawaan ng iyong kasama sa trabaho o sa department at hindi kayo nagkakaintindihan dahil iba ang lahi niya, siya ay Bangladesh o anumang lahi siya o Saudi, siyempre mayroon kayong hindi minsan pagkakaunawaan, tayo na lang po ang magbigay. Kahit sa ating mga kapwa Pilipino, minsan sa ating mga kasama sa trabaho, minsan mayroong ganyan. So tayo na lang po ang bumaba o magpasensya para hindi na lang humantong sa sakitan. Para total magsasawa rin yan eh. Basta wag mo lang intindihin, wag ka lang sasaktan. Kung sasaktan ka, dito sa Saudi ay may kalalagyan yung nanakit. Kaya ang mas mainam doon sa dalawa ay yung nagpakumbaba. Pero pag ikaw inunahan, pwede mo siyang gantihan. Kasi siya ang umuna, lalo na pagka naduguan ka dito. Naduguan ka at sanhi ng pagkadugo ay siya, ay mayroon siyang kalalagyan. Pwede siyang makulong o pwede siyang maparusahan. Hindi lang sa company, lalong-lalo na sa government, sa mga pulis. So, iwasan yung ganung, lalo, kahit biro, iwasan ninyo dahil minsan mayroong taong hindi kaya yung biro at hindi na iwasan na ang biro ay kanyang matik. So, nauwi sa sakitan minsan. So, yung maiksi ang pasensya ay bawasan natin o kaya iwanan natin sa Pilipinas bago tayo mag-abroad. No po?
So yun po ang pinaka-importante. Mag, mag, ah, Maglagay tayo ng malaking pasensya sa ating katawan bago tayo lumabas ng ating bansa. At kung nandoon na tayo sa ibang bansa, para makatira tayo doon ng matiwasay, hindi tayo mamumblema kahit sa mga kasamahan natin sa trabaho. Pangalawa, yung ma-pride, yung mapagmataas, yung bang may pagkahambugero o pagkahambugira. Yun. Mayroon tayong mga ugali na minsan ganyan, lalong-lalo na dahil iniisip natin, lalo pag tayo ay may natapos, tayo ay professional, tayo ay kumbaga maganda ang tayo ng buhay natin sa Pilipinas at tayo nag-abroad. Pagdating dito ay mayroon tayong nakasama sa trabaho na kapareho natin o mas mababa sa atin, pero medyo kulang sa kaalaman. Alam naman ninyo na ang Pinoy ay ma-discard talaga, marunong talaga sa trabaho. So mayroon kang makakasama sa trabaho na hindi marunong o nakapag-aral daw pero hindi marunong. Kaya iwasan natin alisin natin yung pagiging hambugero o hambugera o ma-pride dahil hindi yan maganda. So ang gawin natin, kaibiganin natin yung mga taong yun na hindi marunong at nagmamalaki pa na sila'y marunong. Kaibiganin natin dahil kahit paano mayroon tayong makukuhang pakinabang sa kanila. May maitutulong yan. Kahit pa yung mga sabi natin Arabo na ay kaibiganin natin yan dahil para hindi ka pag-initan at hindi ka kumbaga yun, pag-initan. At pwede ka kasing ipahamak ng pride na yan o pagkahambugira. So, iwasan yan, lalo-lalo na pagdating sa trabaho. Maging low profile tayo. At nakikita naman yan ng management kung tayo talagang marunong. So, hindi mo dapat ngalandakan yan na ikaw ay magaling. So, may sinasabi nga na yung gawa daw ay mas malakas pa kaysa salita. So, gawa na lang tayo, trabaho na lang tayo. Pangatlo, ito lang ang pangatlo at ito ang last. Kulang sa respeto o walang respeto. Ito'y pangkalahatang respeto mula sa lugar na pupuntahan mo, sa kultura at tradisyon nila, ang relihiyon nila, lalong-lalo na ang mga katutubo na nakatira sa lugar na yun na iyong pupuntahan. At kung nandito ka o pupunta ka sa GCC o sa Saudi, sa GCC group, sa Middle East, lalong-lalo na. Dahil dito, Islam ang relihiyon ng Saudi. Malaki ang kaibahan pagdating sa respeto. Ang mga Saudis ay may respeto sa relihiyon mo. Kung ikaw man ay Christian o ano pang relihiyon mayroon ka. So, pagka ikaw ay nandito na o nakapunta sa GCC, ay huwag mong kamuhian ang kanilang relihiyon. Kahit pa umabot na sa punto na ikaw ay naimbitahan o napaliwanagan o inimbitahan ng isang grupo na dumalo sa isang pagpupulong o simposyum patungkol sa kanilang relihiyon, ang Islam, ay huwag po kayong mag-atubiling dumalo dahil ito ay unang-una na karagdagang kaalaman natin para mayroon tayong makuha ang kaalaman kung ano ba talaga ang Islam at ano ba talaga ang relihiyon nila, ano ba ito. Huwag yung nandoon kaagad sa ating puso na pagkamuhi sa kanilang relihiyon o pagkawalang respeto. So, pakinggan muna natin at saka tayo mag-react. Okay? So, irespeto mo ang kanilang kultura. Halimbawa, batiin ka ng Assalamu alaikum. Gumanti ka ng pagbati rin. At bigkasin mo ang Wa alaikum salam. Hindi yung mayroon akong mga naririnig na ang kanilang pagkabinati sila ng Assalamu alaikum, ang kanilang sagot ay malay ko sa'yo. Mali po yun. Huwag po natin gagawin yun dahil unang-una na mayroon tayong Diyos na nanonood sa atin at nakikinig sa atin at nagtatala ng mayroon tayong mga anghel nagtatala ng ating mga gawa.
maging mabuti po tayo, maging rumispeto po tayo sa ating kapwa, lalong-lalo na sa iba't ibang relihiyon. So dahil yan ay isang ugali na napakaganda sa isang tao, ang marunong magrumispeto. At pagka huwag ka mamasyal, sunod yung huwag ka mamasyal sa mga mall na naka-short lang, naka-sleeveless, lalong-lalo na yung may tattoo dito na pinagmamalaki pa ang tattoo. Ang iba minsan ay mukha pa ni Jesus Christ o kaya cross, at namamasyal sa mga pasyalan ng mga Pinoy o sa mga shopping malls, sa mga bilihan, at nakikita yan ng ibang lahi. Ano na lang ang sasabihin sa atin ng ibang lahi pag nakita ang isang ganyan naka-short tapos naka-sleeveless at may tattoo nakalabas? So makikita mo ang mga ibang lahi diyan, kahit mga labor na mga Indian o Bangladesh, namamasyal, pumupunta sa mga bilihan, naka-sleeveless, ang nakapantalon, maayos ang suot. Mayroon ako nakikita na, ang dami ko na nakikita na ganyan na mga Pilipino na pumupunta. Parang walang respeto ba? Parang naano ako, dala natin ang ating bansa, ang bandila ng ating bansa, ang pangalan ng ating bansa, ang being a Pilipino, nadadala natin yan. So, respetuhin natin ang lugar at magkaroon tayo ng respeto sa ating sarili. Kasi ang gawa mo ay nagre-replika sa Pilipinas. Katulad dito sa Saudi, dati ang mga Pilipino ay tinatawag na mga muhandis. Ibig sabihin mga engineer, kahit pa hindi sila engineer nung unang panahon, mga ilang dekada ang nakaraan. Nire-respeto dahil magagaling, marurunong. Ngayon, niyuyurakan tayo para na tayong walang bili o walang value sa kanila dahil sa kagagawan din natin mga Pilipino. Bakit hindi natin baguhin ito at ibalik natin yung dating pagrespeto nila sa atin? Ngayon, dahil wala tayong respeto sa lugar na pinuntahan natin at wala tayong respetong dala sa ating sarili, hindi rin tayo nire-respeto ngayon ng ibang lahi. So, wag tayong maging yung ating ugali sa Pilipinas, wag bawas-bawasan natin na dalhin sa ibang bansa. Okay? So, yun, wag i-display yung mga bagay na hindi dapat i-display sa lugar na iyong pupuntahan. Itago mo na lang sa iyong sarili. Yun lamang po ang aking at saka may dagdag pala ko. Lalong-lalo dito sa GCC, pinagbabawal, kahit naman siguro sa lahat ng buong mundo, pinagbabawal talaga ang droga. Ang droga sa buong mundo pinagbabawal. Pero dito sa Saudi, napakahigpit niyan. Hindi lang droga, alak, sugal, at religious gathering. Yung mga religious items na hindi Islamic ay pinagbabawal yan dito. So, wag natin ilabas yung ganyang o gawin ang mga ganyang bagay para tayo ay mapahamak. Kasi pag napahamak po kayo dito o nahuli kayo ng ganyan, ay sigurado sa kulungan ang bagsak ninyo at alam ninyo na may parusa sa kulungan dito. Mayroong yan hataw, mayroon ng palo. So, sa panghuli, payo sa atin lahat, lalaki man o babae, respetuhin natin ang bansa na ating pinupuntahan, lumagay tayo sa tama. Kung lalaki ka, lumagay ka sa being a man. Kung babae ka, lumagay ka being a woman. Hindi yung iba. Alam nyo na, yung wag magladlad. Kung ano man ang ating kasarian, irespetuhin natin ang ating sarili. Okay, dahil dinadala natin ang ating bansa. Sana ay mayroon akong naiambag sa inyo, at kung mayroon man hindi maganda sa inyong pandinig at hindi nyo naintindihan, ay mag-comment lamang kayo sa baba.
at nang tayo ay pag-usapan natin kung ano man ang aking nagawang na nasabi na hindi maganda. At please, thumbs up pala, ganyan, thumbs up, thumbs up, ganyan, at alam nyo na. So, asahan ko yan. Sama-sama tayo uli sa ating buhay OFW o kaya buhay Saudi o buhay abroad. Ito yung aking channel patungkol sa mga buhay natin sa ibang bansa at yung history. Isasama ko na rin. So sana kita-kita tayo sa sunod. Bye-bye.